Ngayong 2025, sunod-sunod ang pagde-deport ng mga Asian immigrants mula sa Amerika. Maraming nagugulat, bakit biglaan? Ano kaya ang dahilan kung bakit napapabilis ngayon ang pagpapauwi sa kanila at sino-sino nga ba ang pinakaapektado? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 bansang Asyano na kasalukuyang dumadanas ng deportation mula sa US ngayong taon at alamin natin ang mga natatanging dahilan sa bawat isa. Hindi lang basta impormasyon, kundi balitang may kurot din sa damdamin, lalo na kung may kakilala kang apektado. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Pang-10, Uzbekistan. Ang Uzbekistan ay isa sa mga bansang nakararanas ngayon ng mabilisang deportation mula sa US. Ang pangunahing dahilan, pagdami ng mga kaso ng peking asylum claims. May mga nagpapanggap na delikado ang kalagayan nila sa sariling bansa, pero kalaunan, nalalaman ng mga autoridad na hindi pala ito totoo. Dahil dito, agad silang pinaaalis. May ilang ulat din tungkol sa mga kasong may kinalaman sa peking dokumento at smuggling, at kahit bihira lang ang mga ito, sapat na ito para mapansin ng gobyerno ng Amerika. Dahil dito, mas binibigyan ngayon ng pansin ang mga Uzbek nationals na wala ng legal na visa o na-reject na ang kanilang asylum. Pero ang tanong, paano naman yung mga Uzbek na maayos naman ang pamumuhay at sumusunod sa batas? Hindi kaya sila madamay sa mahigpit na hakbang na to? Pang-siyam, Laos. Sunod sa listahan ang bansang Laos. Ayon sa mga ulat, dumarami raw ang mga taong mula Laos na nagtangkang pumasok sa US kahit walang tamang dokumento. Ang problema pa, hindi pa ganap na maayos ang sistema ng Laos pagdating sa biometric data tulad ng fingerprint o facial scan. Dahil dito, nahihirapan ang US na i-verify kung sino ang lehitimo at sino ang hindi. Dahil sa kahinaan ng tracking system at dami ng illegal entries, napilitan ng US na maghigpit lalo sa deportation, lalo na para sa mga paulit-ulit na lumalabag sa immigration rules. Ngayon, nangangamba ang mga Lao families na legal na naninirahan sa Amerika. Baka raw pati sila ay maapektuhan. Sa ganitong sitwasyon, kailan kaya magkakaroon ng konkretong hakbang ang Laos para mapabuti ang sistema nila? Pang-8, Yemen. Isa rin sa mga tinututukan ng US ngayong taon ay ang bansang Yemen. Dahil sa matagal ng gulo sa kanilang bansa, naging mahirap para sa Amerika na i-verify ang pagkakakilanlan ng mga Yemeni nationals. Ang giyera sa Yemen ay nagdulot ng maraming komplikasyon, kabilang na ang problema sa pagtanggap ng mga deportees. Kaya kahit gustuhin mang manatili ng ilan sa Amerika, kapag na-deny ang asylum nila, wala nang ibang opsyon kundi umuwi. Ang nakakalungkot pa dito, maraming Yemeni families sa US ang nag-aalala sa kanilang kinabukasan. Magkakaroon pa kaya ng kapayapaan sa Yemen? Kung oo, baka mabawasan na rin ang mga kaso ng deportation. Pang-7, Tajikistan. Ang Tajikistan naman ay napasama sa listahan dahil sa mga ulat na may ilang individual mula sa kanilang bansa na pinaghihinalaang konektado sa mga extremist o radical groups. Ayon sa mga opisyal ng US, hindi nila minamaliit ang mga ganitong kaso kahit pamaliit lang ang bilang. Bilang tugon, mas pinabilis nila ang deportation process lalo na sa mga may kahina-hinalang background o kulang sa papeles. Tulad ng ibang bansa sa listahang ito, nag-aalala rin ang mga pamilya mula Tajikistan na naninirahan sa US ng legal. Paano nga ba matitiyak ang kaligtasan kung sa simpleng hinala lang pwede ka nang mapauwi? Dagdag pa dito, mabagal din ang pagtanggap ng Tajik government sa mga taong pinapauwi, kaya mas tumatagal pa ang proseso. Kaya naman pati mga legal na Tajik residents sa US ay nababahala. May tanong ngayon kung mas mapapalakas ba ang diplomatic efforts para mapabilis ang document verification at cooperation sa deportation. Hanggat hindi naaayos ito, magiging maingat pa rin ang Amerika sa pagtanggap ng mga galing Tajikistan. Pang-6, Kyrgyzstan. Isa rin ang bansang ito sa humaharap sa deportations ngayong 2025. Maraming Kyrgyz nationals ang pumapasok sa Amerika gamit ang student visa o temporary work visa, pero hindi agad umaalis kahit tapos na ang validity ng visa. Dahil dito, lumalala ang problema sa visa overstays at agad itong napansin ng immigration officials. Kapag wala ng legal status, posibleng sundan ito ng deportation.
Bukod pa rito, mabagal din ang pagtugon ng gobyerno ng Kyrgyzstan sa mga deportation requests ng US. May mga pagkakataon na pinapatagal nila ang pagtanggap sa kanilang citizens na lalong nakakainis para sa mga US officials. Dahil sa mga isyung ito, mas pinaigting palalo ang crackdown sa mga Kyrgyz nationals na may expired visa o na-reject na asylum claims. Kaya kabado ngayon ang ilang Kyrgyz families na sumusunod naman sa batas. May pag-asa pa kayang maayos ang komunikasyon ng dalawang gobyerno? Panglima, Bhutan. Naging malaking issue rin ang biglaang pagdami ng asylum claims mula sa mga Bhutanese. Sinasabi ng ilan na sila ay inuusig o nasa panganib sa kanilang sariling bansa, kaya humihingi ng proteksyon sa Amerika. Pero dahil sobrang dami ng aplikante, mas naging mahigpit ang US sa pag-check ng bawat kaso. May mga claims na kahina-hinala kaya hindi tinatanggap. May iba namang pumapasok gamit ang irregular routes na pinaghihinala ang konektado sa human trafficking. Dahil dito, nadagdagan ang deportations para sa mga illegal entrants at mga na-deny na refugee claim. Nag-aalala tuloy ang mga pamilyang Bhutanese na umaasang makahanap ng bagong buhay sa US. Pang-apat, Mongolia. Dahil sa pagtaas ng visa overstays, lalo na mula sa seasonal workers, napasama na rin ang Mongolia sa listahan. Marami ang legal na pumapasok pero hindi umaalis sa tamang oras. Bukod pa rito, mababa ang cooperation ng Mongolian government sa pagtanggap sa mga citizens na pinadeport. Kapag ayaw o pinapatagal nila, lalong nahihirapan ang US immigration na iayos ang proseso. Kaya ngayon mas madalas na ang deportations para sa mga Mongolian nationals na wala ng legal status. Marami pa ring Mongolian families na legal naman ang pamumuhay sa Amerika ang nangangamba. Ang tanong nila, paano kung madamay sila kahit wala silang nilalabag? Ilan ang nagsasabi na baka makatulong kung mas magiging cooperative ang Mongolia sa US, lalo na sa pagbawas ng visa overstays. Baka rin mas mapadali ang proseso kung may maayos na tracking at komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero sa ngayon, naninindigan ang US na ipatupad ang immigration laws para masolusyonan ang lumalalang problema. Pangatlo, Iran. Sunod sa listahan ang Iran na may mataas ding bilang ng deportations ngayong taon. Ang dahilan? Patuloy ang tensyon sa pagitan ng US at Iran, lalo na sa usaping seguridad. Inaakusahan ng Amerika ang Iran na sumusuporta sa mga extremist group na banta sa kaligtasan at interes ng US. Dahil dito, naging mas mahigpit ang pag-check ng background ng mga Iranian immigrants at mas mabilis ang deportation procedures. Isa pang problema, ang madalas hindi agad tinatanggap ng Iran ang mga pinadeport ng US. Kapag hindi cooperative ang gobyerno, mas nagkakagulo ang immigration process. Kaya mas pinalalakas ngayon ang pagpapauwi sa mga Iranian na wala ng legal na status o may na-reject na asylum claim. Ramdam ng maraming Iranian families sa US ang takot at kalituhan sa mga patakaran. May mga nagsasabi na sobra na raw ito at pinangungunahan ng politika, pero naninindigan ang gobyerno ng US na ito ay para sa kanilang pambansang seguridad. Ikalawa, Myanmar. Kasama rin sa top list ang Myanmar dahil sa patuloy na kaguluhan sa politika at problema sa identity system. Simula nang magkaroon ng military coup noong 2021, nagkakagulo na ang bansa. Dahil dito, hirap ang Myanmar na makapagbigay ng malinaw na ID at dokumento para sa kanilang mamamayan. Nahirapan tuloy ang US na i-verify kung sino ang karapat-dapat manatili. Dagdag pa, mabagal o minsan ay ayaw tanggapin ng gobyerno ng Myanmar ang mga taong pinapadeport, kaya humahaba ang proseso. Marami ring asylum seekers ang mula Myanmar na sinasabing tumatakas sa pag-uusig, pero kapag na-deny ang kanilang asylum o nag-overstay sila sa visa, posibleng ma-deport sila. Lalong apektado rito ang mga ethnic minorities gaya ng Rohingya na may history ng pag-uusig sa sariling bansa, kaya nababalot ng kaba ang mga Myanmar families sa US, lalo na ang mga legal at walang nilalabag. At sa number 1, China. Pinaka-top sa listahan ng China dahil sa seryosong issue ng espiya at kulang sa kooperasyon sa US. Ayon sa gobyerno, may pangamba na baka may ilang Chinese nationals na sangkot sa pagnanakaw ng teknolohiya o pag-espiya. Dahil dito, mas naging istrikto ang US sa pag-issue ng visa.
at mas madali na ang pag-deport sa mga may violation. Isang malaking problema rin ang pagtanggi ng China na tanggapin agad ang mga pinapauwi ng US. Nagiging mabagal tuloy ang proseso at lalong naiinis ang US immigration officials. Ngayon, mas pinapabilis na ang deportation sa mga Chinese nationals na overstay o na-reject ang asylum. Dahil dito, maraming Chinese families ang nangangamba at takot sa pagkakahiwalay at pagkawala ng oportunidad. Kung bubuti ang diplomasya, baka ay maibsan na ang tensyon. Pero sa ngayon, nananatiling mahigpit ang US laban sa mga banta sa seguridad. At yan ang top 10 Asian countries na kasalukuyang tinututukan ng US immigration ngayong 2025. Kung sa tingin mo makatarungan ba ang mga deportation na ito o masyado na bang malupit, i-share mo ang opinion mo sa comment section below. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka lagi sa ganitong mga updates.